Ikaw nang natatetano. Tumitikas yung panga. Tapos, di ba nanginginig na ang tawag dyan, uncontrolled na muscle movement. So, ang nangyayari naman, so ito ulit, dun sa neuromuscular junction natin, may mga neurons tayo, ito yung mga inhibitory neurons. Pakinig. Ang function nito mga inhibitory neurons is to secrete glycine para ma-block yung pag-produce ng acetylcholine during muscle contraction. Di ba, ang acetylcholine, siya yung magkakos ng contraction. So, kung kailangan nang i-stop yung contraction, yung inhibitory neurons dapat mag-secrete ng glycine para hindi ma-i-secrete yung acetylcholine. Nakuha, class? Yung inhibitory neurons daw, ito, di ba, nag-contract yung muscle. Para mag-relax yung muscle, kailangan pigilan natin yung pag-produce ng acetylcholine. Kasi yung acetylcholine yung nagpapakontract eh. So kung gusto mo na ma-relax yung muscle, dapat stop na yung production ng acetylcholine. Nai-stop yun via the inhibitory neurons that produces glycine. So si glycine, binablock niya yung production ng acetylcholine. So ma-relax si muscle. Ang nangyayari sa mga nagtetetano, block yung production ng glycine ng inhibitory neurons. In short, tuloy-tuloy yung pag-produce ng acetylcholine. So, uncontrolled muscle movement, tuloy-tuloy yung contraction ng katawan. Di ba yung natatetano? Ang itsura niyan, ang pag-search nyo sa Google yung tetano is yung nakaganyan na tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na muscle contraction. Para magising ka doon. Sige, ako na magpapatraya. Ano na ito? Lego. Sangis Lego. This one naman is cholera. AB toxin din. So, ang binibigay ko man example kasi karamihan yung AB toxin. Cholera. Anong nangyayari sa may mga cholera? Di ba may diarrhea rin? Di ba? Ano yan? Talagang bowel movement. So, yung intestinal epithelium natin, may normal din dapat na flow ng ions, such as sodium ions. So, ngayon, yung cholera toxin, kapag nakakapasok siya sa katawan natin, yung A subunit again, no, kasi yung B is to deliver, ito yung B subunit o dineliver niya lang yung A subunit. Yung A subunit nakapasok na doon sa epithelial cells. Ang ginagawa niya is kinakatalyze niya yung ATP maging CAM, cyclic adenosine monophosphate. Si CAM, pag may increase tayo ng CAM sa epithelial cells, nagkakaroon ng blockage ng sodium ions and leakage ng ions like chloride and carbonates. ATP. So in short, kaya nagkakaroon ng imbalance. Nagkakaroon ng imbalance ng movement ng ions because of the increased production ng CAM na kinatalyze ng A subunit. Ayan, malapit na. Ito yung mga other examples ng mga exotoxins, Kaya pa yan, sir. cytotoxins. Pause muna tayo. Ayan na, malapit na. Yes. Ay, ini toxin. Malapit na sa endo. Lahat ng mga sir, AB toxin. Yung mga example for Yung cholera, botulism. O next natin, last na toxin is endotoxin. So kanina diba exo, sinisikrit nila na toxin. Endotoxin, so nasa loob. Ibig sabihin, normal part ng bacterial cell. Normal part to class ng bacterial cell. And makikita lang natin ang endotoxin sa mga gram-negative bacteria. Balikan natin anong itsura ng structure ng gram-negative bacteria. Yes. Yung lipopolysaccharide nila mismo, yung nagsaserve as endotoxin. So ito yung bacterial cell wall nila. Comprised ng may part doon ay lipopolysaccharide. Yun mismo yung nagkukos ng disease sa tao pag nakapasok yung lipopolysaccharide sa katawan natin.
Kumbaga built-in na niya yun, sir. Hindi ka Kaya endotoxin, di ba? Ang exotoxin, nire-release talaga nila. Endotoxin, part na talaga ng cell nila. So ayan, dun sa lipid A portion is andun yung lipopolysaccharide. Hindi ko makita. Lipid eh. There. Ayan, ito. Itong buong mahaba na ito is lipopolysaccharide. Dito yung specific part ng LPS na nagtitrigger ng sakit is si lipid A. Tignan natin, balikan natin ulit. Nasaan na ba yun? Ayan. Ayan. Doon pa dun sa cell wall nila, doon sa outer membrane, ito yung buong LPS. Yung lipid A na part, ito yon, ito yung nagtitrigger ng sakit sa tao pag nakakapasok sa katawan natin. More on, asa na yun? Yung may fever, ito. Ang nakakause nila sa tao ay fever. So in short, ano siya, pyrogenic. Asa na yun? Lagi So, ko in yung short, thermometer. Pag nakapasok yung LPS, from the gram-negative cells sa katawan natin, that's the time pwede tayong magkaroon ng fever. Ang most common symptom is fever. No? Kasi nagkakaroon na promote yung pag-release ng mga cytokines, no? Usually for inflammation and fever. Kaya, ayan. Yes, kilala niyo si horseshoe crab. Yung horseshoe crab industry is ginagamit sila kasi kinukuha yung blood nila. Blood yan, yung color blue nila. Kasi kailangan na, masa na yun? Ito, nanglililus, amiboside, lysine, na sensitive sa mga LPS. Yung horseshoe crab, parang hindi naman. Ang nangyayari, no, asa na yun? Ayan. Nagkakaroon ng precipitation. Kumbaga, itong limulus amiboside lysine, katumbas to ng immune cells natin. Isa kanila sa mga horseshoe crab, pero silang limulus amiboside lysine, na kapag na-expose sa lipopolysaccharide, nagpo-precipitate, kino-combat yung lipopolysaccharide. So in short, ginagamit for testing yung blood ng mga horseshoe crab. So kunwari, yung mga gamot na iniinom natin, kasi nga bawal nga tayo mapasukan ng LPS. Lahat ng ini-intake natin, dinadaan yan sa LAL assay. Para ito, limulus amiboside lysine assay, which tinitest if safe siya for human consumption and hindi siya contaminated by LPS. Kasi nga kapag makapasok sa katawan natin yung LPS, magkakasakit tayo in the form of fever. Like ito yung sa yun yung, di ba yun yung virulence factor na mga gram-negative bacteria. Kaya yan, kawawa yung mga horseshoe crab kasi, di ba pagkatapos kuha ng dugo, ibabalik sila dun sa farm, tapos papagalingin lang after days, kukuhaan ulit sila ng dugo. So ganun lang yung buhay nila. Paulit-ulit silang kinukuha ng dugo para ginamit namin. So isa sa mga gustong advancement natin is makahanap tayo ng substitute dito sa dugo nila na kayang ganun ka sensitive sa LPS. Kasi very important na ina-assay yung mga ginagamit natin. Kasi yun nga, pwede tayong magkasakit if contaminated with gram-negative bacteria. Ito yung mga other examples lang ng exotoxin at toxin. Ayan, last step na mangyayari dun sa bacteria is attenuation. Ito na yung part kung saan nanghihina na sila. There's a relative decrease or loss of virulence of that pathogen. So usually, yung mga attenuated strains, no attenuation nga decrease, di ba, or loss ng kanilang virulence, sila yung ginagamit for vaccines. So kunwari yung mga viral infection, yung ina-inject sa atin are actually not necessarily dead, pwedeng weakened or attenuated nga na mga
pathogen or kung virus or weakened or attenuated virus. Kaya maraming ayaw magpa-vaccine kasi may inject mismo sa'yo is yung virus na nagkakos ng sakit. So, kaya siya sabi na inject para makilala siya ng immune system. Hindi naman siya makakapag-cause ng sakit kasi mahina na siya. Loss or decrease virulence. So in short, hindi na siya makakapag-cause ng sakit. So ina-introduce siya sa katawan natin para makilala ng immune system natin. Makapaggawa ng proper na mechanisms ng immune system, how to combat that specific pathogen. Such that, pag ma-infect ka nung totoong virus na yun na malakas, yes, alam na. So, yun yung topic natin sa susunod, which is yung host immune response. So, ngayon nakafocus tayo dun. Ang bida natin ngayon is yung pathogen. So, bukas is yung paano kumikilos ang katawan natin against microbial infection. Online. Yes.